Ako po si Kel. Kung siya ay drug addict, ako naman addict ako sa alcohol. Alcohol naman. Lasinggero. Thank you for coming here. Hi, ayan po. Ako naman po si Char at ang role po na ginagampanan ko dito ay si Kai. So si Koy at si Kai, kami po ni Koy ay taga-Lunti, nabanggit po yan, napupunta sila sa Lunti. So ibang-iba po yung mundo na ginagalawa namin sa movie na ito compare sa mga Nepo Babies. So abangan niyo po kung paano maapektuhan ng mga prinsipyo at paniniwala namin yung kinalakihan din ng mga Nepo Baby na kasama namin dito. Ayan. At syempre, Sir Roldan, ako din po ang host. Next question po. Okay. Ayan. Siyempre kay Barbie, alam mo Barbie, sabi sa akin, walang personal question. Ay! Ayun na nga po. Sir. Sorry po. So, tanong ko na lang, kumusta ka trabaho si Sue Ramirez dito? At sinong kaibigan mong gusto mong manood ng pelikula mong ito? Hanggang doon kaya ko tanong. Thank you so much po, Sir Roldan. Thank you so much po sa question. Maraming salamat. At kabado talaga ako pumunta dito. Si Sue, super okay po siyang katrabaho sa totoo lang. Parang nagiging mas masaya yung set namin actually pag nandyan si Sue. And of course, lahat naman kami, pag nasa set, sobrang saya po namin. And hindi lang kami nagtatrabaho actually, may mga bonding din kami. Especially nung pumunta kami ng Baguio, parang doon talaga yung time na syempre doon kami nagstay, so nag-bonding talaga kami. Yeah, overall, all of them, super okay sila katrabaho. And if meron po akong kaibigan na gustong manood... Kayayain mo ba siya? Agad doon lang. Si ano po, si Ate Love po. Yung manager ko. Yes! Yun na lang po. Yes, si Ate Love. Pag-ibig po tayo today. Yes, ayan. Thank you so much, Sir Roldan. Thank you so much, B. And of course, our next po, sa mga susunod po natin na question will be coming from Jimpy Anarcon of Freebie Manila. Hello, Jimpy. Good afternoon. So Barbie, ako na lang ang magtatanong. Charot. Bakit parang mas active ka lately sa movies more than television? I mean, is this a personal choice for you or nakakataon lang na ito talaga yung mga mas na-offer? And how do you find it na mas pelikula yung focus mo over the recent years? Actually po, I think after, during pandemic, parang it was a personal choice kasi with lock-in, medyo namimiss ko po yung mom ko. Tapos syempre mag-isa lang ako doon. Tapos hindi ako makalabas. So parang nakasanayan ko po na kasama ko yung mom ko. So after, during the pandemic, yun yung personal decision ko. But now naman po, may mga nag-o-offer naman po. Pero nagsasakto lang po talaga na yung start ng taping for teleserye, sumasakto sa nakapag-yes na po ako na pelikula. And I think okay po pareho, pero parang matagal na rin po since nung last teleserye ko. So if may offer naman po, mag-yes ako. With movie naman po, I think it's great na madaming offers ng movie and mas mabilis siya gawin actually. So okay naman po, basta may trabaho, grateful naman ako. Okay, thank you Barbie. Thank you. Then special request na tanongin natin ang lahat ng cast members. No? Kamusta yung experience nung paggawa ng pelikula, especially based dun sa trailer, parang merong mga, tama ba, torture na mga eksena or medyo mga pa-suspense and pa-thriller. So, kamusta yung paggawa ng mga ganong scenes? Ayan, guys, go. Sino gustong... Ay, wait, bago pala yan. Galing po taping. O, sumunod po. JC Galano, ladies and gentlemen. Okay na! Hello po. Hi, JC. Buti umabot. Galing pa ata siya sa... Salamat naman at napaunlakan mo ka. Ay, Oo nga, sorry po everyone, nandate tayo na kumain pa po tayo. Pero itatawid, oo, alam ko marami din ang tumatalon-talon. Thank you. And of course, ayun nga, ang question po ay... Kamusta yung experience sa paggawa ng mga thriller at mga madudugong eksena? Gusto ko, Charlie, ko na mauna. Tama po. Ayan po. Ang experience ko po
po dyan, ay tuwa-tuwa po ako. Honestly, galing po ako teatro at bago lang din po ako sa entertainment world, sa TV world, and sa pagtitaping. And sobrang na-amaze ako, ibang-ibang proseso. So sobrang na-overwhelm ako at ang saya niyang gawin. Kasi syempre sa theater minsan, di ba, stylized yung mga bagay-bagay. Dito, makikita mo talaga sa harapan mo na nangyayari yung reality, yung ganon. So, sobrang saya. Sobrang nakakatawa din. Kasi minsan sobrang out of this world yung mga nangyayari na parang, oh my God, I'm so grateful na I get to experience this and live this. Because not everyone is able, di ba? At ayun po, maraming salamat. Sobrang ang saya lang, in-enjoy ko lahat. Makikita niyo po sa film, iba po ang itsura ko dyan, opo, ibang-iba po tayo. Parang ibang tao po tayo dyan, opo. Pero ayun nga po, sa ibang realm ako dinala ni Direct Rod. So yun po, salamat. Sino next? Thank you po. Si Phil. Pati na si Barbie, tsaka si Phil. Ayan. Ayun. As first timer namin ni Kambal, tsaka ni Naya, first movie namin to, sobrang gusto kong pasalamat muna sa Isayas family, sa Happy Film Production, kay Miss Grace, kay Direct Rod, kasi lahat ng staff, sobrang supportive nila sa mga co-actors ko. Sobrang saya na ginawa namin itong film. Kasi as a first timer din, bago sa amin to. So, sobrang saya, sobrang sarap sa pakiramdam na very supportive sila sa amin. Bigay sila sa amin ng crash course sa actors bago namin start yung film na to. So, very generous for us. And sobrang excited ako na mapakita sa inyo to, yung ginawa namin yung film, pinagtrabahuan namin. So, yun lang. Maraming salamat. Sila Ral. Shane. Personally, gusto magpasalamat, of course, sa aming mga bosses, kay Ms. Mariel and family, our director, Direct Rod, and our AD, Direct Chad. Alam mo yun, sobrang, we faced challenge, syempre kasi during that month, may bagyo. But with their help, alam mo yun, they made it easy talaga for us, especially kami, mga upcoming actor. Tapos sila Barbie, so napaka-supportive nila. Alam mo yun, parang yung emosyon, kahit kaya pagod kami pare-pareho, they made it easy. Kaya it's a blessing for us, especially for our twins, na alam yun, to work with them and for them to trust us this movie. Maraming salamat po. And thank you everyone for coming here to support our movie. Maraming salamat po. Hi po. Doon po sa aking eksena, sobrang saya. Kasi malulunod po ako. Makikita niyo po yan. And same po as Charm, galing po ako theater, so iniisip ko, paano ako malulunod, paano tumutunan sa camera. So, wala po ako expectations, pero medyo may kaba. So, I'm really thankful to Direct Rod and the whole team kasi they made me feel very safe. Meron akong isang full day of training sa tubig, and kung sinushoot po namin yung it seems like that, the risky scenes, madami po kami safety officers and all of that fun stuff. So, kalmado naman po ako, masaya, kaya siya naging masaya. Ako sobrang grateful kasi first movie ko, and then sa senior ko agad. And then also, sobrang blessed ko to work with these extraordinary people, si Barbie, si Ramirez. Sobrang talented po, and also sa director namin, si Direct Rod, sa Isayas family, sobrang thank you for this opportunity. JC, doing thriller. Doing Thriller. thrillers. First of all, and actually ito yung pangalawa kong thriller na ginawa, pero this is something different dahil first of all, kumbaga yung setting nasa gubat kami. Kadalasan, puro exterior shots ang ginagawa namin. So, ang daming challenges na hindi ko ina-expect na magagampanan ko. Especially, nag-shoot kami on rainy season. Kumbaga, during the rainy season namin ginawa ito lahat. Tapos, imagine doing the stunts that we've been doing dun sa mga eksena namin. Medyo mahirap and medyo buwis buhay. Pero all in all, napakasaya ng experience and I'll treasure it for sure. Actually, lagi nag-actually. Hindi. Ito lang actually.
kahit walang actually, I think ito yung it's one of the most challenging movie I've ever done. But I think it's also one of the most fulfilling. Hindi, pero totoo, because kung si Charm po at itong mga batang ito ay first movie nila, parang medyo nakagawa naman na po tayo ng mga ilang movies and all. Since 1912, gumagawa na ako ng pelikula. But, so, ang system ko po sa pagtanggap ng roles ay like, okay, that's work sa tanggapin natin. Kinukwento ko nga kanina sa backstage na parang na-realize ko lang na ang laki pala ng role ko dito. Parang latter part of the shoot na. Kasi parang para sa akin, yun, we just do it. Yung ganyan. Tapos, ang saya lang kasi I was really given the opportunity to at least show that I can act. Kasi hindi ako, as a gay actor, alam naman po natin dito sa industriya, oh my God, ito po pala yung coming out ko talaga. Bakla po ako. Yes. Hindi, pero katulad po dito, di ba, sa industriya, when you're a gay actor, you're only given, a certain type of roles wherein you're witty, you're nakakatawa, you're always funny and all. But here, yes, it's funny because being gay, you're already funny. It naturally transcends naman sa screen. Pero ngayon, binigyan ako ng, okay, you can act. So, it's really something different out of all the things that I did. And ang saya kasi it's thriller, ganyan. And yun po, ang dami ko pong sinuong, tapos ang dami ko din kinain. Na hindi ko alam na kakainin ko. Sabi kakainin ko ba niya? Gumagalaw sila. Yung mga ganon. So it's really challenging. It's really, basta ang saya lang ng whole experience. And yun yung parang sabi ni Barbie na yun nasa Baguio. As in nag-bond. And also the whole experience actually bonded us together. Kasi po talagang promise, umuulan po talaga na parang kailangan halakan yung lupa. Hindi siya lupa, putik siya. Game! As in, pero it was really fun, so I'm hoping na everybody will enjoy watching it. Kasi yun, nag-enjoy naman kami ng ginawa namin ito ng bonggang-bongga. Ako naman po, yung experience sa pelikula na to, medyo bibihira po kasi ako gumawa ng thriller, puro iyakan talaga. So medyo iba po to sa akin. And medyo hindi siya yung usual, so hindi po ako sanay. Pero with the help of course, Derek Rod, and lahat kami parang tinutulungan namin yung isa't isa. So, naging okay naman po siya. Thank you so much. Congratulations everyone. Ayan, maraming salamat po. At may hinuha po natin dyan ay parang po tayo nasa Survivor Philippines pala. Habang nagsushoot ay marami pong ginagawa sila direct. Pero tiwala, laking bagay talaga sa proseso ng paggawa. At syempre, may follow-up question po ba tayo or okay na po tayo? Alright, let's continue. Mula sa GMA Entertainment, Nurse Almo. Hello, good afternoon. Since Nepo baby yung usapan, medyo nagiging trending siya ngayon. What do you think about dun sa mga Nepo babies na sumasali sa showbiz? Siguro, unahin na lang natin yung mga medyo matagal sa showbiz. Gusto mo ba kayo sabihin? Yes, opo. Since 1912 po talaga gumagawa ka. Kasama ko as a veteran na. Yes. Very veteran. Kasama ko si Atang de la Rama. Or meron ba Nepo baby sa inyo? Wala naman po. Wala po, pero wala po. Magkakalaro isip lang. Biglang napaisip. Kasi may director Atang Palmos. Pero hindi naman po kami masyadong close. What do we think of? Sa Pilipinas kasi we are really parang it's a culture we're really close as a family. And in a way, it's unfair na parang your only connection or your only foothold at the door is your name. Because at the end of the day, it should parang ano yung merit mo, parang yun. Pero ako, okay lang, pero may pressure dapat na
kailangan patunayan yung sarili mo. Parang, kasi hindi ko naman nag-talent eh. May role ka na nga kaagad. I mean, or meron ka ng posisyon agad. So I think kailangan i-earn that merit. So ako, para sa akin ganun lang, wala ako masyado sa ay, kamag-anak ni ganito, kaya nakapasok yan. Ako ang titingnan ko, kumusta ba yung work niya? Ay parang at the end of the day, if you do good work, if you do good work, then that work will defend you. Ang paniniwala ko po kasi, kahit anong mangyari, ipagtatanggol ka ng trabaho. Kaya ako din, ang paniniwala ko, you protect your work. You do good work, you protect your work because your work will defend you at the end of the day. So, kung yung mga nepo babies naman, mabuti naman yung pakikitungo nila at yung trabaho nila, okay lang yan. Pero siguro ang pinaka-problema kaya nagiging trending yung mga nepo baby ay yung being entitled. Diba? And it's not exclusive with nepo babies. A whole generation is entitled. Diba? So parang para sa akin, hindi yung pagiging nepo baby yung problema. At the end of the day, it's the person. So, yun. You want to add? I think I'm gonna have to agree with Fee. Kasi ganun, totoo naman po na parang kung pinanganak siyang nepo baby, hindi niya naman din kasalanan na pinanganak siyang mayaman. So, I think for me, mas magmamatter talaga, tama si Fee, na kung anong klase siyang tao. Like if naman siya, responsable naman siya, and nandun siya sa pwesto na yun at ginagalingan niya naman, okay naman yun, diba? Yun lang po. Okay. Your next question is for Naya. Fresh from Century to the Best. Parang ikaw yata yung nakajapat kasi ikaw yung may movie ka agad. Actually, mas nauna lang ng project, so kasabay na. Ano ba ito? After the stint sa Superbuds? Before. Okay. Pero yun nga, after Superbuds, tuloy-tuloy na sa ACTS. Tuloy-tuloy. And may mga next project? Hopefully, meron na po. Ginit na lang last kay Miss Grace. Kasi parang napansin ko parang sunod-sunod yung movies na na-produce nyo or inilabas nyo this year. Anong pakiramdam, especially yung sa nangyayaring alam niyo na may situation sa film industry right now? We're continuing to be hopeful na at some point in time, babalik lahat ng mga sumusuporta sa pelikulang Pilipino. And the fact that all of you guys are here means that may hope pa rin naman. So through this film, I think it's a very different film from what's being released. Hindi siya rom-com, thriller vibe siya. So it's something new and it's something fresh na I hope people would give it a chance. So yeah, hopeful kaming lahat along with all of the artists that worked hard to make this film such a beautiful film. Okay, thank you. Maraming salamat po, Ms. Nurse. And up next, we have from Anong Ganap, Erwin Ogawa. Hello guys, congrats, ang ganda ng trailer. Okay. So, I'm just curious, may mga paborito ba kayong mga horror films or suspense films na parang nakarelate kayo somehow na part na kayo ng isang suspense movie? Mga favorite nyo na barkada movie / suspense. Dami kayo, di ba? I Know What You Did, di ba? Saka yung Scream, di ba? So, ano yung mga favorite nyo? Sige, ako lagi magsisimula. Leader. Oo, ako yung leader. Ako Oo na. Kasi meron pong nagawang pelikula noong 1914. Charot! Trivia. Hindi. Paborito ko po yung yung Final Destination. Yes. And I think parang meron din siyang ganito kasi ba it's barkada, tapos tara punta tayo sa ganito, and then parang laging let's just enjoy our time together and then something bad will happen. So ako, yun nga lang, wala ako sa barkadahan. So parang hindi ko naman sila pinapatay. I just merely facilitate. So parang ang iba lang din yung experience. So ako yung Final Destination kasi it's also like unexpected kung paano din nauubos yung barkadahan. So ako yun po. Ganda na.
Kaya pag may gumagalaw dito, parang feeling ko lagi ang Final Destination. Yung parang gumalaw yung speaker pa. Kumakalampag. Ako naman po, hindi naman po talaga ako mahilig sa horror movies. Pero may isa po akong naging favorite or yun yung pinaka-natakot talaga ako. Yung Insidious. Yeah. Oo, yun po talaga. Hindi rin po siya connected sa movie. Yun lang talaga yung napanood ko. Ganda rin yun. Ako po Midsommar. And feeling ko medyo paganan din tayo. Biglang, ay, may plot twist! Kala ko, Yun na. bonding lang with friends. Tapos lang gano'n, diba? Ako naman, Friday the 13th. Ayun, isa sa mga favorite slasher film ko. And another barkadahan na movie, di ba? Mga going to the woods na medyo nakaka-relate kami dahil pinag-shoot nga namin to sa gubat at medyo dami namin nakuhang souvenir. May mga souvenir kami, battle scars. Well, ayun, yun lang naman. Ako po. Charm? Nandito po ako. Yes, Charm? Ay, yung sa akin naman po, meron din mga Hollywood films, pero pinalaki po din ako ng mga Shake, Rattle, and Roll, yung mga tiyanak, yung ganyan. Nung bata ako talaga, guys, grabe, takot na takot talaga ako sa ganyan. And parang ngayon na naging parte ako ng isang thriller film, first time ko pong gagawa ng thriller film, ganyan. At nandun ako sa side ng Nila Fee, di ba? Kita naman dyan, di ako nepo baby. Pero ang sarap niyang laruin, dahil nung bata ka, di ba? Parang, tiyan na kayo, takot na takot ka, papaginipan mo. Tapos ngayon ako yung mapapaginipan ng mga bata. Hello! Parang may opportunity ako para i-express din yung side ko na yun. Ibang-iba po ako sa film kumpara sa pagkatao ko in real life. And I'm so happy talaga na binibigyan ako ni Direk Rod ng chance na ipakita na hindi lang ako, di ba, all the bubbliness and all. Parang, kaya sobrang excited po ako doon na parang, ito na mga kids, ganyan. Feedback na. Oo po, ayun, yun po. Thank you. Sino pa? For me, yung Wrong Turn. Ay, Wrong Turn. Gusto na rin yan. Sabi, malala yung patayan. Pero pag nakita mo yung mga death scene or mga killing scene, yung parang very morbid, very satisfying. Which is, iba yung satisfying. Satisfying. Na ibang atake itong movie namin. Alam mo yun, matutuwa or ma-excite ka talaga. Alam mo yun, parang deserve. Deserve yan. Very, very exciting. Ayan. At syempre, hingin din natin ang mungkahi, no? Mungkahi? Si Direk Rod Marmol, Direk. Marami po pero pinakaunang nang multo sa akin yung sukog talaga pero may sakina. Yes po, pero more than that, actually hindi kami talaga horror movie. Mas slasher na campy. Kasi nga yung group of characters mo, nagko-commentary ka sa pananaw nila sa buhay. So mas doon yung pupuntahan din po ng kwento. Ayan. Lahat nakasagot na lahat. Yes, Okay, direct naman. Direct, astig yung mga title ng movie, How to Slay Nepo Baby. Full conceptualize po na title ng movie. Kami na po to, nila Mariel, yung sa mismong titulo. Pero yun din naman po yung mismong concept din na pinag-ooperate ng pelikula. Basically, journey talaga siya kung paano ka lalabas sa sarili mo. Kasi naman, yung mga kinikriticize naman na Nepo Babies, ito yung mga tipo na akala ikaw lang yung mundo, nasa loob mo lang, narcissist ka, ikaw ang sentro. Pero ito, they're forced to encounter a community. Yung idea of community yung nawawala sa mga tao who seem to be able to provide for themselves. They don't need the people outside them. Pero ito yung magkaparealize na hindi. You always need the people around. Yun po. Thank you guys. Good luck sa movie. Thank you po. Ayan, we have our next naman po sa ating susunod na magtatanong. We have from Maganda Ba Movie, Mark Magadia. Hello guys. So first question kasi siguro is for the cast muna. Kasi seeing the trailer parang kasaya dun sa Sagada na nag-shoot kayo. So I wanna ask lang kung ano yung experience, like challenges or advantages shooting sa ganito kagandang but also secluded place.
na sagada? Anyone can answer? For me po, siguro dahil wala siya masyadong tao. So, mas mabilis po namin nagagawa yung trabaho. Basically, yun lang din naman kasi mas dire-diretso po yung trabaho kasi yun nga, walang tao dun sa location namin. Right, Direk? Yes. May nagdugtong ka ba? Pero may mga challenges. May mga challenges din. Dami, sobrang dami. Parang lahat nag-combine forces, lahat ng elemento ng mundo mo. Parang Actually, mahirap. medyo weird po tong ano namin. Wow. Medyo weird po yung mga shooting days namin. Kasi parang ang daming weather disturbances, mga ganyan. Supernatural disturbances. supernatural. Medyo binisita ata kami ng mga something. Kasi actually ang dami nangyayari po. Habang film namin, nagkasakit ako. Nahulog ako sa hagdan. Diba yun yung may nahiya ko dito? Oh my God, oo. Tapos si JC, inasthma, si Suba nagkasakit. So parang medyo mabigat siya actually nung ginagawa namin. Pero nairaos naman po namin. I think po, physically, nagugulat sila pag nagsasabi, hello guys! Mahirap ng pwesto ko dito guys. Nandito po ako. Kasi nilagay ko po ako doon, lahat na lang ako narin ako. Hindi guys, physically challenging din po siya sa amin. At hindi lang po sa aming mga aktor, kundi din po sa crew, sa makeup din namin. Kasi syempre ang dami pong dalang gamit, di ba? At most of the time po talaga inaakyat po namin mga bundok, nag-hike po kami para po makapag-date. Minsan po, yung tent po namin, di ba nag-hike po kami pupunta sa tent, and then pupunta din po kami sa location namin is another, ano na naman po, lakaran din. Pero ayun po, body-body system po kami, may mga ganyan, at tulungan po talaga. Opo, ayun. Pero sa awa ng Diyos naman, hindi po kami talaga pinabayaan. Opo. And sila Direk Rod, the production, everybody made sure na safe naman kami at pagka unsafe, hindi na po tinutuloy. Yan po. Actually, ako, for me naman, ako thankful ako sa Happy Infinite Productions. So far, kasi sila yung parang na-feel ko na naalagaan ako throughout the process. I mean, nung nagka-asthma din ako, as in, from location to my house, doon ako hinatid talaga. Kasi kahit yung kotse ko nadala, pinadrive na lang din sa driver nila para lang makauwi ako ng safe. And then, in terms of challenges na na-face namin during the shoot, mostly I think sa production side talaga yung pinaka-challenging kasi ang hirap i-mount nung pelikula eh. Dahil puro exterior shots and madaming kaming elemento na naging hindrance, kumbaga. And meron pang instance doon na parang last na yan. Kumbaga parang last shot na yan kasi kumbaga yung panahon na tsaka si Mother Nature na yung nagsasabi na tumigil na kayo. Dahil meron isa kaming prop na bumagsak na plaster ba yung ano no? Yes, oo. Nabuti na lang na nakuhanan na yung white. Nakuhanan na yung white shot. Sorry po. Kasi medyo creepy nga doon dahil parang tinulak siya ng hindi ma-explain na entity. Oo, dahil mabigat kung tutusin yung plaster. And I wouldn't think that wind can push it down, di ba? Nang ganun kadali. And nabagsak siya dun sa eksena ng parang akala ko nga styro dahil as in nag-tower down talaga eh. And then, ayun, I think throughout the film, yun naman, kumbaga safe naman kami, yun ang pinaka-importante. Gusto ko lang i-highlight din, just like what JC and C. Barbie said na of how Happy Infinite really took care of us. Because katulad po ng mga narinig ninyo, it was really a challenging shoot. Pero gusto ko lang i-highlight yung little things. I think first time kong ma-experience yun, alam ko ni Miss DJ, yung unang time sa set na meron kaming may mga goodie free resets na tapos hindi siya yung eme-eming goodies lang. As in, naalala ko, sabi ko ay, may chocolates, ay, may lace, ay, may... So parang as an actor na you're
you're being challenged to your limits, na parang makakita ka. Tapos ano yun hindi siya like in general na nasa labas. Parang bawat tent may ganon. So parang, ay, ubos na yung lace, punta ka sa ibang tent. Tapos, ay, hindi nyo kakainin, amin na lang to. Sabi ni Mariel, lumawa yung budget. Dahil pala doon. Dahil pala sa mga goodies na yun. Pero yun po, yung ganon kaliit na bagay, it's such a big thing for an actor na yun nga, yung mapahalagahan ka. No, promise, parang paiyak na ako lang. Kasi nung 1915, wala talagang mga goodies na gano'n yung nagsimula ako sa film industry. So yung makakita ko ng M&M's, ang saya. Yun. Thank you so much. Okay, a second question ko kay Direk naman. Ano yung parang, Direk, yung parang gusto niyo maging take away ng audience after watching How to Slay a Nepo Baby? Kasi parang, just by the title, parang may mga societal issues na ma-address dito I think is very intriguing and something that we should look forward to. Siguro po ito galing to sa quote to ni Mayor Choi sa interview sa kanya sa Walang Kwentang Podcast. Parang ang mantra naman niya, to those who are given more, more is expected. So parang ganun para siyang tanong, may linya dito yung karakter ni Sue Prado, may isa pa po kaming Sue dito, na hindi mo naman kasalanan nga kung ito yung ulatan ng mundo. Pero darating ka sa certain age where you decide hanggang saan ba yung mundo mo, hanggang saan ka ba bubukas at lalabas kasi may kakayahan ka naman ng lumabas. So yun po, it's really para sa origin story, bakit may mga Nepo babies na walang resolve sa buhay. Kasi kumbaga, binigyan sila ng opportunities ng life. Kung kaya nyo bang to go beyond your own very intrinsic, internal na pagtingin at pangangailangan. Kung kaya nyo labasan yun, okay, magka-transcend kayo ito a good person. Pero pag hindi, you'll be stuck in that type of person. Wala kang resolve, wala kang feeling na may responsibility ka sa mundo around you. So yun, basically paalala siya. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you po.